So, ayan, okay. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang gagawin natin ngayon, kung paano i-calculate yung area to square meter. Okay, halimbawa ito, floor area ng bahay, or kaya isang lupa, para masukat natin kung ilang square meter. Okay, so ayan, umpisa na natin. So sa ganitong itsura ng lupa, ito yung tinatawag na perfect square or rectangle. Ayan, ang formula niyan is area equals width, yung lapad, times length, yung haba, equals square meter. Okay, so halimbawa ang sukat ng yung lapad niya is 6 meters. Ito yung width 6 meters, and then yung length niya is 10. So okay, ganito lang yan. Area equals width 6 times yung length 10, so equals 6 times 10 is 60 square meter. So okay, ganun lang kadali kapag ganito yung sukat ng lupa nyo. Perfect square, kumbaga walang mga kantuhan. So okay, ganun lang yan kasimple. So kahit gawin mo ng ilang 80 square meter yan, kaya ito 100. So ganun din naman yan, ganun din yan, 80 times 100. So equals 8,000 square meter. Square meter. Okay. So kahit ilang gawin mo dyan, kahit ilang lagay mo, kung ilang sukat niya, ilang metro, ita-times mo lang siya lagi. So okay, ganun lang. Next tayo. Okay, next. So paano naman pag ganito? Hindi siya perfect square. Kumbaga, tawag sa kanya irregular square. Okay, so halimbawa ang sukat nito, yung length niya ay 10 length, ito yung width, yung lapad niya, sabihin natin 8. Okay, so paano natin susukatin yan na may putol siya rito, hindi siya perfect square? So ngayon
ang formula niyan ganun pa rin. Yun natin, area equals width times length. Equals square meter. So ganito yung gagawin natin. Kasi hindi naman po pwedeng sabihin mo na 8 times 10 is 80. Putol siya. So okay, gagawin natin, mangyayari sa kanya ay gagawin natin siyang dalawang area. Area 1 equals width times length equals square meter. So area 2 equals width times length equals square meter. So ang gagawin natin, gagawa muna tayo ng perfect square. So let's say putulin natin siya rito, i-cut natin. Okay, gawin natin retrace line. So gagawin natin muna siyang, ito yung area 1, and then ito yung area 2. Okay, so kung 10 yan, ito kasi 8 meters, so hinati, ito yung magiging 4. Yung width natin is 4 na lang. Yan, 4 na lang ito. So yan, 10 pa rin yan. Area 1 equals width 4 times yung length times 10 equals 4 times 10 is 40 square meter. Ayan. So kukunin na natin yung area 2. So ito magiging 4. Ito yung width niya, 4 na lang yan. And then ito let's say 4 na rin. Yung length. Okay. So ang mangyayari dyan, area 2 equals yung width 4 times length 4 then equals 16 is square meter. So ipa-plus mo na lang yan. 40 plus 16 is 56. Area 1 and 2 equals 56 square meter. Okay, so paano natin malalaman na tama nga yan? So gawin natin, buuin natin ito, buuin natin. So maglagay tayo ng, nagdagan natin ng 4. Hanapin natin yung nawawala para doon sa perfect square. And then kung 10 yan, ito 4, ito ay magiging 6. Ito yung nawawalang area. So ngayon, kumpletohin natin kung tama yung compute natin. So ito magiging 4. Ayan, 4 yung width. So itong length niya is magiging 6. Kasi kung 10 itong pahaba, 4 ito.
So ito ay magiging 6 yung length. So ganito yung formula niyan. Ganun pa rin. So shortcutin na lang natin para mabilis. Ita times lang naman natin 4 times 6 is 24. Okay? So 24 plus yung 56 na nakuha natin sa area 1 din area 2. So ang total niyan is 80. 56 plus 24 is 80 square meter. So tingnan natin kung 80 square meter nga siya. So 10 yung length, ito 8 yung width. So kasi buo na siya diba, buo na siya. So 10 times 8 is 80. Ayan, sakto. Kaya yung nawawala niya kanina ng area, ito is 24. Ito ay 40. Ito ay 16. Okay? Nakuha? So, ganun lang. Magsukat ng area to square meter. So, okay, next. Paano naman kapag ganito? Ito yung tinatawag na equilateral angle. Paano nyo susukatin yan? Na meron siyang width pero wala siyang length. Dahil siya ay a triangle. So, ang formula niya ay ganito. Area equals 1/2 of base times height equals square meter yan. Kasi hindi mo pwedeng gamitin yung formula dyan na area equals, hindi mo pwedeng gamitin ito. Yung area equals width times length equals square meter. Hindi mo pwedeng gamitin yan kasi hindi naman siya perfect square. Okay lang yan kung magkaparehas yung haba nito, parehas dun sa taas, and then parehas yung sa side. So dahil magkaiba yan, so ganito i-compute yan. Let's say ito ay 10. Ito yung base natin 10 base. Paano mo ngayon susukatin yung height? So pupunta ka roon and then bababa ka rito sa gitna. Susukatin mo siya. Pagdating mo sa baba, kailangan yung angle niyan is 90 angle. Hindi po pwedeng pagdating mo dun sa dulo ay dito ka susukat. So mas mahaba yan dito kung dito mo itatapat yung sukat mo compare dito, kasi ito naka-center So pag pinahaba mo yan dito, so hindi yan tama. Kailangan 90 degree angle. Okay? Kasi pag dito yung ito, naka 45 ito. 45 angle. Itong kantuhan na yan. So, okay. Ito yung, halimbawa, yung nasukat natin dito is 10 din. Yung height.
Okay? So, ganito mo susukatin yan para makuha mo yung square meter. So, area equals 1/2 of base. Ang base mo ay 10 times height. Ang height mo ay 10. So, equals 10 times 10 is 100 square meter. Kaya lang, mayroon siyang 1/2. Diba? So, ang gagawin mo, 100 divide to equals 50 square meter. Yan yung sukat nung rectangle na yan. Okay, so paano naman natin malalaman na tama yan? So, ganito. Gawin natin siyang perfect square. So, let's say 10 yan. Ito ay 10. Kalahati niya ay 5. Gawin natin perfect. Okay. Yan. Okay. So, ito ay 50 square meter. Itong triangle. Okay. Ang nawawala, itong dalawa. So, ngayon, susukatin natin ito. Kung tigi ilang square meter itong kabilaan. So, ganito yan. Ang formula niyan, ganito. Let's say, balik rin natin. Ayan. Halimbawa, ito yung kukunin natin. So, syempre, ang formula niyan is A equals 1/2 of base times height equals square meter. Okay. So, ngayon, kung ang sukat nito, kung napansin mo is 10, ito yung base niya is 5. Yung 5, ito yung base. And then, yung taas niya ay 10. Kasi ito yun, di ba? Yung height niya. Ayan, 10 niya. So, 10 yan. Yung height. So, pag kinumpute mo siya, area equals base 5 times 10 equals 50 square meter. Pero dahil 1/2 yan, may 1/2, so i-divide mo yung 50 sa 1/2 o kaya sa 2. Kasi hatiin siya eh. Equals 25. Okay, square meter. So, ang mangyayari, kung ito ay 25, ito, 25 din ito. Kasi parehas lang naman yan sukat. Ang base niyan is 5 din. Ang height niya is 10. So, parehas lang yan nito. So, ito ay magiging 25 square meter. Okay? So, i-total natin lahat. So, 25 plus 50, 75 plus 25 is 100.
square meter. So, saan galing yung 100 square meter? So, ito na yan. So, dahil yung 10 ito, yung width niya, yung lapad, and then 10 yung taas. So, pag tinimes mo yan, 10 times 10 equals 100. So, okay. So, tama yung sukat natin dun sa triangle na siya ay 50 square meter. So, okay, nakuha. Kaya ang lupa, kahit anong itsura niyan, kaya mo sukatin kung ilang square meter. Okay? So, ito, ganun din. Bilis lang naman ito. Ganun din ang formula. Area equals 1/2 of base times height equals square meter. So, ano lang. Let's say ito ay 6, yung base. Ito ay 10. So, area equals 1/2 of base 6 times height 10 equals 60 square meter. So, ganun lang kadali magsukat. Kahit gawin mo pa ng perfect square yan, ang kalahati niyan ay pag pinerfect square mo yan, 60. Kasi 6, 10, 60. So, ito, i-divide mo pa sa 2. 60 kasi 1/2 divide 2 equals 30 square meter. Yan. Pag ginawa mo yan, perfect square, ito ay 30. So, let's say ganyan yan, ito ay magiging 30 rin. So, pag tinotal mo is 60. So, dahil right angle lang yan, so 30 square meter lang yan. So, ganun lang kadali. So, okay. Paano naman kung ang lupa mo ay ganito yung itsura? Ganito yung sukat. Hindi siya perfect square, hindi rin siya triangle. So, paano natin susukatin yan? So, okay. Ganito lang yan. Let's say, ang sukat niya ay 80. 80. Let's say 8. Yung width. And then yung length niya is 10. Okay. So, ngayon, gagawin natin, gagawa muna tayo ng perfect square or perfect rectangle. So, kaya gagawin natin, gagawa tayo ng rectangle. Okay. So, ayan, nakagawa na tayo. So, ito yung magiging area 1. Okay. So, ngayon, ito yung natitira niya. So, hindi rin perfect square, hindi rin triangle. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ulit ng perfect square. Okay? Kung ang sukat nito ay 4, sukat tayo ng 4 dito. Okay. Yan.
So, 4 yan. Okay. So, ito magiging 8 kalahati. So, ito magiging 4 yung width. Ito ay magiging 4 na rin. So, ito 4 din ito. Yung length. Okay. So, ito yung magiging area 2. So, ito yung magiging area 3. Okay. So, ang sukat niyan, kung 4 ito, so 4 din ito. Ito yung base niya. Base. So, ngayon, yung height, ito ay 3. Kasi kung mapapansin mo, kung 10 yan, ito ay 4. So, ito ay magiging 3. So, itong natitira, 3 rin ito. Ayan. So, okay, compute na natin. Area 1 equals times equals width times length equals square meter. Okay. So, equals, ano yung width natin ay 4 times, ito yung length, 10. So, 10 yan equals 40 square meter. Ayan yung area 1. Compute natin yung area 2. Area 2, ang width niya ay 4 times yung length 4 din. So, equal 16 square meter. So, okay. And then, yung area 3. Ang formula ng area 3 ay area 3 equals 1/2 o base times height equals square meter. So, okay, equals 1/2. Ang base natin ay 4. Ito. Times, ano yung height? 3. Equals 12. 4 times 3 equals 12 square meter. Okay. So, ngayon, so kung ang area 1 ay 40 square meter. Yung area 2 ay 16 square meter. Yung area 3 ay 12. So, magiging 6 pala ito. Kasi 1/2. So, 12. 12. Magiging 1/2 pala yan. Divide 2.
equal 6. Okay. Ito yung area 3. 6 square meter. Magiging 6 pala yan. So, ito ay magiging 6 square meter. Okay. So, kung ito total natin yan, area 1 is 40 plus area 2, 16 plus area 3 is 6. So, equals 40 plus 16, 56 plus 6 is 62 square meter. Okay, yan yung kabuuan ng lupa sa ganitong sukat. So, paano natin masasabing 62 square meter yan? So, gawin natin para ma-check natin kung 62 talaga yan. Gawin nating perfect square ito. Okay? Okay, umpisa na natin. So, ito ay magiging 4 lang. And then, 10 ito. Ito ay 4. So, ito ay magiging 6. Okay. So, magiging 6 na lang yan. So, okay. Balik na rin natin para makita natin yung tamang anggulo. So, ayan. So, dahil hindi ito perfect square at hindi rin ito triangle, so gagawa tayo ng square ulit. Okay. Okay. So, magiging sukat nito ay 3. Ito 4 pa rin to. 4. 4 yung width. Yung length niya ay 3 na lang ito. 3 yung pataas. So, sa madaling sabi, shortcut na natin. The times lang naman ito. Ito ay 4 times 3 equals 12 square meter. So, ang natitira, parehas lang yan ito. So, kung ito ay 4, yung base niya, so magiging height niyan is 3. Ito yon. Gawa. Ito yung height. So, ito yung base. Ito ay 4. Ayan, 4. So, ito yung base. So, magiging height niya is 3. So, ganon din yan. 3 times 4 is 12. Kaya lang, i-divide natin siya sa 2. So, 12 divided by 2 equals 6 square meter. Okay? So, ito, kung itong kabuuan na ito ay 62 square meter, so ito na lang yung ipa-plus natin. Kasi ito yung nawawala kanina. So, 6 plus 12. 6 plus 12. Okay, dito tayo sa baba. Ayan. 6 plus 12 plus yung 62 natin na nasukat kanina. Ayan. Plus 62 equals 80. Saan galing yung 80? Saan nakuha yan?
So, nandito yan. Titingnan mo, ang sukat niya ay 10, yung length, yung taas, and then yung width niya ay 8. So, dahil perfect square na siya, ayan. So, kaya ang mangyayari niyan, 10 times 8 is 80. So, tama yung sukat natin dito sa area na ito. Yung sa tatlong area. Ito yung nawawalang area. So, okay. Ganun lang. Magsukat ng lupa or mga floor area. Halimbawa, magta-tiles kayo. Para masukat nyo kung ilang tiles ilalagay. Susukat nyo muna yung floor area nyo. Pero, pwede rin to sa mga lupa. Meron kayong lupa. Tulad ng mga merong may lupa, hindi nagbibenta ng mga lote-lote. Ayun, ganito lang magsukat ng square meter. So, ayan. Sana na-share ko yung konti kong nalalaman para makatulong naman sa inyo. Kung wala pa kayong idea sa mga ganyan, sana may natutunan kayo kahit kaunti. So, ayan, hanggang sa muli. Yung mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo, and then share and like na rin. And then, pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Okay, hanggang dito na lang. Bye-bye!